Magandang araw po sa inyong lahat. Ito na po ang pinaka-latest nating update sa magiging lagay ng panahon ngayong araw ng Linggo, ika-21 ng Hunyo taong 2026. Base nga po sa ating pinaka-satellite image, ang bagyong ating minomonitor na may category na tropical storm category ay pumasok na nga po ito ng ating Philippine Area of Responsibility, na kung saan nga po nag-intensify pa nga po ito into severe tropical storm na may lakas na hangin na umaabot sa 95 km per hours near the center, samantalang may pagbuso naman ito na umaabot sa 115 km per hour. Samantalang huling mamamataan sa layong 1,255 km east of southeastern Luzon, na kung saan dahil nasa loob na nga po ito ng ating Philippine Area of Responsibility, ay binigyan na nga po natin ito sa local name na Bagyong Francisco, ang pang-anim na bagyo sa taong 2026. Samantalang kumikilos nga po ito pahilagang kanluran sa bilis na 25 km per hour. At base nga po sa ating pinaka-latest track nitong bagyong ating minomonitor sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility na may local name na Bagyong Francisco, makita nga po natin pagsapit ng 8 AM, nasaan po natin na mas lalakas pa nga po ito into typhoon category. At inasa natin dahil sa typhoon category na ito, mas mag-i-intensify pa yung lakas na hangin at mga pag-ulan na dulot nga po itong bagyong ating minomonitor sa may silangang bahagi ng ating bansa, kung saan inasa natin na ang lakas na hangin na maabot sa 120 km per hour at kumikilos pa nga po ito pahilagang kanluran sa bilis na 25 km per hour at posibleng mamamataan sa layong 1,220 km east of Central Luzon, kung saan nga po taglay na nga po nito ang lakas na hangin na maabot sa 120 km per hour. Samantalang mamayang gabi ay inasa natin pagsapit ng 8 PM na posible nga po pa itong lumapit ng ating bansa, kung saan huling mamamataan sa layong 905 km silangan ng Central Luzon, kung saan taglay na nga po nito ang lakas na hangin na maabot sa 140 km per hour, samantalang taglay nito ang typhoon category. At kumikilos pa nga rin po ito pakanluran, nilagang kanluran sa bilis na 25 km per hour. Samantala bukas, inasa natin ng 8 AM, nasa layo na lamang ito ng 695 km east of Tuguegarao City, Cagayan, kung saan mas mag-i-intensify pa nga po ito ang lakas na hangin. At inasa natin na posibleng umabot sa 155 km per hour ang kanyang sustained wind at kumikilos pahilagang kanluran sa bilis na 25 km per hour. Bukas po yan ng June 22. At inasa natin bukas ng hapon na mas lalapit pa nga po ito dito sa lugar ng Calayan, Cagayan, sa layong 540 km. At inasa natin ang taglay na lakas na hangin na maabot sa 165 km per hour, samantalang may pagbuso naman ito na inasa natin na posible nga po itong umabot sa 195 km per hour habang kumikilos ng mabagal sa bilis na 15 km per hour. So bagya nga po itong mabagal ang kanyang pagkilos habang malapit na nga po ito sa ating bansa, especially dito sa area ng Luzon. At pagsapit naman ng June 23, pagsapit naman ng June 23 ng umaga, inaasahan po natin na posible nga po itong mas malapit pa dito sa may area ng silangan ng Calayan, Cagayan sa layong 425 km at taglay na po ang lakas na hangin na umabot sa 155 km per hour, samantalang may pagbuso naman ito na inaasahan natin na bagyang humina. So bagya po itong hihina yung kanyang pagbuso na umabot na lamang sa 185 km per hour. So habang kumikilos nga po ito, pahilagang kanluran sa bilis na 10 km per hour ang kanyang pagkilos. So bagya pa nga po itong lumalapit dito sa may area ng Basco, Batanes. So kung inaasa natin pagsapit ng hapon, mas malapit na nga po dito sa may area ng Basco, Batanes at nasa layong 305 km east of southeastern o Basco, Batanes, na kung saan nga po inasa natin na bagya nga po itong humihina.
So taglay na po nito ang lakas ng hangin na maabot sa 140 kilometers per hour. Ngunit taglay pa rin po nito ang typhoon category. Kaya naman lubos pa rin po natin pinaganda ang ating mga kababayan dahil sa kung ito ay nasa may silangang bahagi ng Luzon, inaasahan po natin na mas papalakasin nga po nito ang hangin habagat na nagmumula dito sa may kanlurang bahagi ng ating bansa, especially dito sa may Palawan, kasi magdudulot ng mga malawakang mga pag-ulan. Kaya naman lubos pa rin po natin pinaganda dahil sa mga biglaang buhos ng mga pag-ulan na posible nga po ang localized flooding or mga biglaang pagbaha sa mababang lugar at pagguho ng lupa sa mabundok na lugar. Samantalang pagsapit naman ng June 24 ng hapon, inasahan po natin na posible nga po itong mas lumapit pa dito sa may area ng Itbayat, Batanes sa layong 240 east of northeast of Itbayat, Batanes, kung saan taglay po nito ang lakas na hangin na maabot sa 130 km per hour. Samantalang kumikilos pahilagang kanluran sa bilis na 10 km per hour. At inasahan po natin pagsapit ng June 25 ng hapon din po ay inasahan natin na bagya nga po itong lumalayo na ng ating bansa, na kung saan kukilos na nga po ito pahilagang silangan sa bilis na 10 km per hour, kung saan mabagal pa nga rin po ang kanyang pagkilos pahilagang silangan. Kaya naman inasahan natin na mas magdadala pa nga rin po ito ng mga pag-ulan at mga bugso-bugsong hangin, kung saan nga po inasahan po natin ngayong araw ang mga bugso-bugsong hangin dito sa may area ng Siquijor, Camiguin, southern portion of Davao Oriental, Davao Occidental, and Sarangani. Dahil po yan sa epekto nitong hangin habagat na hinihila nga po ng bagyong ating minumonitor sa may silangang bahagi ng ating bansa. Samantala, bukas naman, Lunes, inaasahan po natin na makakaranas din ng mga bugsong-bugsong hangin dito sa area ng Romblon, Coast of Visayas, Zamboanga del Norte, Misamis Occidental, Lanao del Norte, Camiguin, Surigao del Norte, and Dinagat Islands. Dulot nga po yan ng mga bugso-bugsong hangin na dulot nga po ng hangin habagat na hinihila nitong bagyong ating monitor sa may silangang bahagi ng ating bansa. Kaya naman labos mo natin pinaganda ang ating mga kababayan sa mga banta pa rin ng mga biglaang buhos ng mga pagulan at mga hangin, kung saan nagbabanta ang mga pagbaha sa mababang lugar at pagguho ng lupa sa mga bundok ng lugar. Kaya naman mas mainam na maging alerto at updated po tayo sa mga panibago namin kayong tanong na aming lalabas ukol dito sa bagyong ating monitor na nasa loob na nga po ito ng ating Philippine Area of Responsibility na may local name na Bagyong Francisco. At para naman sa magiging lagay ng panahon yung araw dito sa Luzon, asahan pa rin po natin makaranas pa rin tayo ng maliwalas na panahon sa halos buong bahagi ng Luzon. Ngunit maging alerto pa rin po tayo sa bagyang maulap na papuri na sinasamahan ng mga biglaang buhos ng mga pag-ulan, especially pagsapit ng hapon at gabi. Kaya naman kung kayo ay lalabas ng inyong tahanan, ugalin pa rin magdala ng payong, tanggal lamang sa mga patinding sikat ng araw at sa mga biglaang buhos ng mga pag-ulan. At para naman sa magiging lagay ng ating temperatura, nasan pa rin po natin ang malinsangang panahon dito sa may Tuigaraw na maabot sa 27 hanggang 37 degrees Celsius, Legazpi 26 hanggang 33 degrees Celsius, Lawag 26 hanggang 32 degrees Celsius, Baguio 18 hanggang 25 degrees Celsius, Metro Manila 26 hanggang 34 degrees Celsius, Tagaytay 23 hanggang 32 degrees Celsius ang inaasang agot ang temperatura. At para na nga po sa magiging lagay ng panahon dito sa may Palawan, Visayas, and Mindanao, kasalukuyan nga po dito sa may Palawan, inasahan po natin makakaranas po ng maulap na papuri ngayong umaga, sinasama ng bigla-biglang buhos ng mga pag-ulan. Dulot nga po yan ang epekto nitong hangin habagat na umiiral na nga po dito sa kanlurang bahagi ng ating bansa, na siya naman nakaka-apekto dito sa may Palawan. Kaya naman maging alerto po tayo sa mga nabanggit na lugar dahil sa mga biglaang buhos ng mga pag-ulan, at banta pa rin ng mga pagbaha sa mababang lugar dahil sa kung saan kapag fully develop ang mga localized thunderstorm, inasahan natin na mas malakas nga po ang mga pag-ulan na ating inasahan. At para naman sa magiging agwat ang temperatura dito sa may Puerto Princesa, 26 hanggang 31 degrees Celsius, Calayan Islands 26 hanggang 31 degrees Celsius. Samantalang dito naman sa may Visayas, inaasahan po natin mas mataas ang mga posibilidad na mga pag-ulan dito sa may silangang bahagi ng Visayas, especially nga po yan dito sa may Northern Samar, Eastern Samar, Biliran, Leyte. Nadulot nga po yan itong
bagyong ating minomonitor na kung saan humihila nga po nitong hanging habagat. At siya naman nagdadala ng maulap na paborin at mga localized thunderstorm. Siya naman nagpapawalan dito sa nabanggit na lugar. Samantala dito sa may kanlurang bahagi ng Visayas, inaasahan natin makakaranas din ng maulap na paporin na sinasama ng localized thunderstorm na epekto naman itong hanging habagat at siya na naman nagdudulot ng maulap na paporin na sinasama ng mga localized thunderstorm. Ang siya nakaka-apekto dito sa may kanlurang bahagi ng Visayas ay ang hanging habagat. Samantalang dito sa may silangang bahagi ng Visayas ay epekto naman itong bagyong ating minomonitor na siya naman nagdadala ng maulap na paporin at mga biglaang buhos na mga pagulan. Kaya kung kayo ay lalabas ng inyong tahanan, ugaliin pa rin pong magdala lamang ng pananggal lamang sa mga biglaang buhos na mga paulan tulad ng payong o kaya namang kapote. At para naman sa magiging agwat ng temperatura dito sa may Tacloban, 27 hanggang 32 degrees Celsius, Iloilo 26 hanggang 32 degrees Celsius, Cebu 27 hanggang 32 degrees Celsius, ang ating inaasang agwat ng temperatura. At para naman sa maging lagay ng panahon dito sa may Mindanao, inaasahan po natin makaranas po tayo ng maulap na paporin ngayong umaga hanggang mamayang hapon, kung saan mas mataas nga po mga tsansa ng mga pag-ulan dito sa may silangang bahagi ng ating bansa. Mataas nga po ang tsansa ng mga pag-ulan dito sa may silangang bahagi ng Mindanao, especially dito sa area ng Surigao del Norte, Dinagat Islands, Agusan del Norte, Agusan del Sur, Surigao del Sur, samantalang kabilang ang area ng Davao, Davao del Sur, Davao Occidental, Compostela Valley, Davao Oriental, at South Cotabato. Nadulot nga po yan ang paghila nitong hanging habagat ng bagyong ating monitor sa may silangang bahagi ng ating bansa na siyang magdudulot ng mga pag-ulan sa mga nabanggit na lugar, kung saan mas mataas ang tsansa ng mga pag-ulan sa mga nabanggit na lugar dahil nga po yan sa epekto nitong pinagsamang epekto ng hanging habagat at ng bagyong ating monitor. Kaya naman waliin maging updated po tayo sa mga panibago namin ulat panahon dahil sa banta pa rin na pagbaha at pagguho ng lupa sa mga bundok na lugar. Samantalang sa labing bahagi ng Mindanao, especially dito sa may area ng Tawi-Tawi, Sulu, Basilan, Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur, Misamis Occidental, Lanao del Norte, Lanao del Sur, Maguindanao, Sultan Kudarat, ay inasa natin makaranas pa rin ng maulap na paporin na sinasama ng mga localized thunderstorm na epekto naman ng hanging habagat na siya naman nagdudulot ng maulap na paporin na sinasama ng magilaang buhos na mga pagulan. Ngayong araw po yan, kaya naman maging alerto sa mga banta ng mga biglaang buhos na mga pagulan at nagbabanta nga po ang mga pagbaha sa mababang lugar dahil nga po sa malakas nga po ang epekto nitong hanging habagat na sabing lugar. At para naman sa magiging agwat ang temperatura dito sa may Davao, 25 hanggang 32 degrees Celsius, Cagayan de Oro 25 hanggang 31 degrees Celsius, Zamboanga Peninsula 25 hanggang 32 degrees Celsius ang ating nasa agwat ang temperatura. At para naman sa magiging lagay ng panahon sa ating karagatan, sa kasalukuyan nga po wala pa rin po tayo nakataas na gale warning sa kahit anong baybay ng ating seaboard. Ngunit iba yung pag-iingat pa rin po sa ating mga kababayan na mangingisda dahil sa inaasahan pa rin po natin na sa mga susunod na mga araw, mas lalapit na nga po itong bagyong ating monitor sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility na bagyong Francisco, kung saan magdadala ito ng matataas na mga alon dito sa ating silangang bahagi ng Luzon, kung saan mapanganib po sa ating mga kababayan mangingisda sa mga nabanggit na lugar sa mga susunod pong araw yan. Dahil makikita nga po natin na epekto ng bagyo na siyang magpapataas na nga po ng alon ng ating karagatan. Sa kasalukuyan po, malaya pa rin makapaglalag ng ating mga kababayan mangingisda sa kahit anong baybay ng ating seaboard. At yun nga po ang pinakalitis nating update sa maging lagay ng panahon ngayong araw ng Linggo, ika-21 ng Hunyo taong 2026. Maraming salamat sa inyong lahat at kung bago pa lamang kayo sa aming YouTube channel, huwag kaligtang mag-subscribe para ma-notify po kayo sa mga panibago namin ulat panahon naming lalabas. Ukol dito sa bagyong ating monitor sa may silangang bahagi ng ating bansa at sa maging lagay ng panahon sa loob ng ating bansa. Maraming salamat at sana ligtas po tayo sa pagdaan nitong bagyong ating minomonitor sa may silangang bahagi ng ating bansa.